Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay ating pag-uusapan pa rin itong Creamline Pole Smasher at yung naging komento ng isang netizen dito sa pagkapanalo nila versus Escola. Ating pag-uusapan ano ba yung ating masasabi at ang ating personal na opinion dito sa sinabi ng isang netizen dito sa Creamline Pole Smasher. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue. So doon sa ating previous na vlog mga kapolitika ay napag-usapan natin itong laro ng Creamline versus dito sa Escola na natalo nila at napatumba nila sa loob ng 3 straight sets. Okay, so maganda yung mga naging komento at mga supporters ng Creamline Pole Smasher. However, hindi talaga natin maiwasan itong mga bashers or talagang naghahanap lang talaga sila ng butas para ma-justify yung pagkapanalo ng Creamline at pagkatalo ng foreign team na Thailand, itong Escola. Kasi nabanggit natin doon na itong Escola is bagong mga players. Okay, hindi ito yung mga mga veteran players nila. And ang ginagawa ng itong Escola na team na isang Thailander ay ini-expose nila sa mga iba't ibang international tournament itong kailang mga players para ma-develop. Okay, kasi it's a long process na hindi basta-basta days lang ang binubuno para ma-develop yung isang team. And naglalaro rin ito sila sa U20 and nakapaglaro na rin sila dito dati sa Invitational sa PSL at nakalaban na nga nila itong F2 Logistics at Petron at natalo po nila mga kapolitika. But sa sinasabi nga natin itong mga players ng Escola is baguhan, mga fresh players po ito, hindi po sila yung mga old players ng kupunan. So ibig sabihin po nun is hindi pa ganun kalawak ang kailang karanasan. So ganun lang po yun. So which is ito yung mga sinasabi ngayon ng netizen mga kapolitika at meron pang sinabi ang mga supporters ng yung mga bashers ng Creamline na kung saan is mahina lang daw na team itong Escola kung kaya natalo ng Creamline. Okay, so totoo naman na medyo mahina rin talaga itong Escola base doon sa kailang ipinakitang performance. Actually natalo nga rin sila ng Kurashiki and hopefully is matatalo rin sila ng Signal at itong Farm Fresh Foxes. Medyo medyo match sila ng Farm Fresh. So titingnan natin po yan sa mga susunod na araw. Now dito mga kapolitika sa sinasabi nila na itong pang Pinas lang daw itong laro ng Creamline Pole Smasher kasi siguro dati is pwede nating sabihin kasi dati is natatalo but somehow is nanalo naman ng silver itong Creamline dati sa sagupaan nila kontra dito sa sa Kurashiki kasi pabalik-balik na nga itong Kurashiki ablaze dito sa ating bansa and ngayon is bumalik sila para i-defend yung kailang championship. Okay, so ano ba yung ating masasabi dito sa naging komento ng isang netizen na pang Pinas lang daw itong laro ng Creamline at the same time mahina lang daw na team itong Escola kung kaya nanalo itong Creamline. Kumbaga hindi na challenge itong Creamline na hindi nagkaroon ng intense game. So kumbaga easy win dahil parang bottom team itong nakalaban ng Creamline Pole Smasher. Mga kapolitika, para sa atin po is either malakas or mahinang team man yan is dapat na lang din nating i-appreciate. Bigyan din natin ng acknowledgement yung pagkapanalo ng ating kupunan kasi even mahina itong team, the fact na galing sa Thailand yan ay iba po yung caliber ng kanilang ng kailang paglalaro ng volleyball. Okay, so hindi natin masabi kasi nga sa binanggit na nga natin na itong Escola is naglalaro sa U20 yan and na-expose na rin sila sa mga international tournament. So talagang malakas lang talaga itong Creamline Pole Smasher kung ikukumpara mo dito sa kumbaga nasa ibang level ang Creamline kasi nabanggit nga natin na yung galawan ng Creamline ngayon is kakaiba compared mo dati doon sa mga sa mga panahon nila Valdez, nila Carlos at nila Galan. Sa kakaiba po talaga. Okay, yun po ang aking napansin kasi syempre nanonood rin tayo ng mga international tournament, especially do sa VNL, sa World Championship, sa Olympics. So ibang-iba, parang kumbaga meron yung similarity itong naging performance ng Creamline kung titingnan mo rin yung mga international tournament. Okay, so siguro ginaya rin kasi sinasabi doon ni Coach Sherwin na may sistema raw sila na ginagamit dito sa kanyang mga players which is pinapa-adapt niya dito sa mga sa mga players. At the same time itong coach rin ng Akari is pinapa-adapt daw dito sa dito sa Akari itong Japan way.
Okay, yung sistema ng Japanese players. So pinapa-adapt daw dito sa Akari, and sinabi daw ni Sultan sa interview na bago pa rin yung team nila. Okay, so ito ang naging reason at naging scapegoat ni Sultanes na bago daw yung team ng Akari kaya natalo sila. Okay, but sama sa sinasabi dito ng netizen na pang Pinas at talagang mahina lang daw na team itong Escola ay hindi po natin ito tinatanggap mga kapolitika, kasi nga sa kadahilan ng nakikita naman natin talaga yung pangmalakasang performance ng Creamline na nasa ibang level na nga talaga sila. Okay, so hopefully na lang is sa mga sunod na invitational ay marami pang mga international teams na maimbitahan yung ating bansa para talaga ma-challenge rin itong Creamline Cold Smasher para may intense yung laro kumbaga. Okay, so far ito yung ating opinion dito sa naging komento at sinabi ng isang basher ng Creamline Cold Smasher. Mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito na ngayon ang pinapakalat nila na issue ay pang Pinas lang daw itong Creamline at mahina lang daw na team itong nakakalaban ng Creamline, kung kaya expected na nananalo itong CCS. Okay, so mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.